Topic ay paano maliligtas ang tao. Ayan, at ito ay pwede magamit no sa mga youth. Ayan. So, ang dahilan kung bakit ito ang topic natin, syempre unang-una baka mamaya hindi pa kayo ligtas eh. Okay? Mamaya hindi pa tayo ligtas lahat eh. So maigi matakil natin ito para tayo mismo sa ating sarili matiyak natin na ano ba ang kondisyon natin sa harap ng Diyos. So hahayaan natin ng Biblia magsalita sa atin kung ano ang sinasabi ng Biblia deeply at hanggat maaari ay detailed regarding our salvation. Okay? Now, wag kayong mag-hesitate kung halimbawa gusto nyong magtanong, meron kayong gustong linawin, pwede. Okay lang sa atin yan. Okay? So kasi importante yan. So ang topic natin ay patungkol sa kaligtasan ng tao. Ayan. Para alam natin kung tayo ba ay ligtas na at kung sakali tayo ay makakapagbahagi sa ibang tao patungkol sa kaligtasan, kahit papaano meron tayong magandang pundasyon pagdating sa pagbabahagi ng salita ng kaligtasan. Importante kasi yan. Yan. So, mahalaga itong tanong na to, paano ba maliligtas ang isang tao? Kung gusto natin na malaman ang kaligtasan sa ating kaluluwa, isa lang ang dapat nating gawin. Ang mag-usisa, ang magtanong sa Diyos. We need to really ask God, how can we be saved? Okay? Bakit kailangan natin o bakit kailangan siya ang tanungin natin? Bakit kailangan ang Biblia ang panggagalingan ng ating mga impormasyon patungkol sa ating kaligtasan? Okay? So, ang sagot, dahil ang pagliligtas ng kaluluwa ng isang tao ay isang bagay na imposible sa atin na gawin ng tayo lang. Okay? Walang anumang amount ng gawa ng tao para mailigtas niya ang kanyang sarili. Yun yung katotohanan. Walang anumang gawa ang tao, sabi nga, madalas sa ating narinig na kahit ikaw pa ang pinakamabuting tao na nabubuhay sa mundo, hindi garantiya na ikaw ay papasok sa kaharian ng langit. At yan ang lilinawin natin sa hapon na ito. Okay? So yung tanong na papaano ba maliligtas ang tao, dahil yan ay tanong din ng mga alagad. Okay? So buksan natin ang Biblia natin. Dito sa Matthew 19. Yan. Kung kaya nyong ilista nyo dahil mahalaga itong mga talata na to. Matthew chapter 19, verse 25 hanggang 26. Ayan. At ito rin kasi, nakikita nyo ba yung mga post natin? Yung mga pinopost ng ating mga admin? Nakikita nyo ba? Nasa comment section yung yung YouTube link. Ayun. So, doon pwede nyong panoorin or i-share. Kasi maganda i-promote din natin yung mga naitatakil natin dito. Especially itong topic natin ngayon. Okay? Ito'y tingin ko, hindi ko ito matatapos ngayon. Sige, pakibasa. Matthew 19:25 hanggang 26. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan nila sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ayon. So, ito yung sinasabi ko kanina. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na kung gusto mong maligtas, maliligtas ka at mag-iisip ka ng paraan kung papaano. Katunayan na hindi pwedeng maligtas ang tao sa kanyang sariling pamamaraan
si Pablo nakikita niya yung pagsusumikap ng mga taong maging relihiyoso, 'di ba? Makaka-relate tayo sa ganun dahil makikita natin sa ating panahon ngayon, maraming tao nagpapaka-relihiyoso sa kanilang sariling paniniwala. Okay? Pero ang sabi ni Pablo, saksi ako sa kanilang kasipagan, sa kanilang kasigasigan, sa kanilang mga ginagawa, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Okay? Ano ba ang konteksto nun? Bakit ba yun sinabi ni Pablo? Let us read Romans chapter 10, verse 1 hanggang 2. Romans chapter 10, verse 1 hanggang 2. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ng Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Ayon. So malinaw ang sinasabi ni Pablo. Sabi niya, isang bagay ang talagang gustong-gusto niyang mangyari. Ang maligtas yung kanyang mga kababayan. Okay? Si Pablo kasi mahal niya yung kanyang mga kababayang Hudyo. At ang isa sa mga pinanggagalingan ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga kababayan is yung alam niya na masipag ang mga Hudyo, Israel, sa pagiging makadiyos. Kaya lang, alam ni Pablo na hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman o sa katotohanan. Kumbaga wala sa pamantayan ng Diyos. So, yun yung kinalulungkot niya sa kanyang sarili. At kung tayo naiintindihan natin ang aral ng salita ng Diyos, makakaramdam ka rin ng ganitong kalungkutan sa puso mo, lalo na halimbawa, may kamag-anak ka kasama mo sa bahay, relihiyoso sila, pero nalalaman mo na papagtanto mo, taliwas naman yung kanilang paniniwala sa sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? So, tayo na mga nakakaunawa ng aral ng Diyos, maaari tayong makaramdam ng ganong klaseng kalungkutan. Bakit? Kasi napapagtanto mo, alam mo kung ano yung tama, alam mo kung ano yung dapat. Kaya lang, hindi ginagawa ng mga taong gusto mo sanang maligtas, iba yung ginagawa nila. At papanindigan pa nila yung kanilang mga talagang sinasabing, ito yung kinamulatan naming paniniwala eh. Di ba mayroong ganong katuwiran ng mga tao? Como kinamulatan ganong paniniwala, yun na yung para sa kanila, absolute truth. Okay? Porket kinamulatan. Amen? So, ganun yung kalungkutan ni Pablo. Kaya, ang sabi niya, saksi siya, nakikita niya, nawi-witness niya. Parang nung Miyerkules yata yun, sobrang traffic sa Ortigas, alauna ng madaling araw. Walang galawan. Naipit ako, kalahating oras yata yun. Tapos, ang dami naming kasabayang mga tao, kala ko may aksidente. Yung pala meron palang mga ewan ko kung tawag doon, basta patungkol sa relihiyon eh. So nakaparada sila doon. Ang daming mga ribulto. So mapapaisip ka, tong mga taon to, galing sa Pasig, galing sa halos malapit na sa Mandaluyong. Parang binaybay nga nila yung buong Ortigas, papunta silang Tikling. Naglalakad lang, tapos may mga bit-bit sila. Sabi ko, sayang yung sipag ng mga to eh. Kasi hindi naman biblical yun eh. 'Di ba? So, sayang. Yun yung sinasabi ni Pablo. Okay? Kaya, ang sagot ng Panginoong Hesus sa tanong ng mga alagad, sabi ng mga alagad, Panginoon, sino po ba ang maliligtas? Kasi ang sabi ni Jesus, napakahirap talaga sa isang mayaman ang maligtas. Di ba? Sabi ng mga halagad, kung ganun, Panginoon, sino po ang maliligtas talaga? Sabi ni Kristo, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? Ibig sabihin, hindi kaya ng tao na maligtas sa kanyang sarili. So pag-isipan natin ito, kailangan pa bang bumaba ng
Panginoong Hesus mula sa langit para lang iligtas tayo, kung kaya lang din pala natin iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pag-isipan natin yon. Bakit siya bumaba? Kung pwede naman niyang sabihin, gumawa ka lang, magpakabuti ka lang, magpakarelihiyoso ka lang, gawin mo lang kung ano yung tama. Okay? Bakit kinailangan pang bumaba ng Panginoon kung walang possibility na pwede rin pala tayong maligtas kahit wala ang tulong ng Diyos? Okay? Yun yung namimiss ng marami. Yun yung hindi napapag-isipan ng nakararami. What is the point? Anong pang point ng pagbaba niya kung pwede ka ring maligtas sa iyong sarili? Di ba? Kaya nga siya bumaba eh. Bakit? Ano ba yung favorite natin verse? Yung bata pa lang, pinapamemorize na sa atin? Ha? Yung isa pa. Yung John 3:16. Memorize nyo ba yun? Bata pa lang, pinapa-memorize yan. Parang sa atin, yan yung pinakatora natin eh. Ng mga bata tayo, no? Ano ba yun? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Bakit kailangan pa ng pagsusugo at ang isusugo pa yung bugtong na anak? Para lang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi maligtas. Diba? Bakit kailangan pang gawin yon? Ang sagot, simple. Kasi nga, walang paraan tayong mga tao na pwede nating gawin para mailigtas ang ating mga sarili. Kailangan natin ang Panginoong Hesus. Okay? Kaya pagdating sa kaligtasan natin, talagang titingin ka talaga doon sa ginawa niya sa krus. Walang iba kundi yun lang. Okay? Ito yung katotohanan. Kahit anong gawin natin na mabubuting gawa, hindi pa rin tayo maliligtas. Okay? Bakit? Dahil ang sabi ng Efeso chapter 2 verse 9. Efeso chapter 2 verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ayon. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Hindi natin kayang ipagmalaki sa Diyos na, Panginoon, kaya ako papasok sa langit kasi gumawa ako ng mabuti. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yon. Okay? May mga nakausap nga ang Panginoong Hesus eh. 'Di ba? Saan 'yon? Sa Matthew chapter 7. Ano yung na-meet niya? Sabi nung isa, sabi ng Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Pakibasa nga yung parting yon. Sa verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hanggang 23. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So kung magkakaroon tayo ng pagkukumpara, etong mga taong ito na it seems na sila ay mga naglilingkod sa Diyos. Okay? Sila ay mga naglilingkod sa Diyos. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mapanggawa ng masama. Kasi maraming tao, they will attempt to serve God sa pag-aakala nila na nagse-serve sila sa Diyos. So mag-ingat din tayo, baka naman sa atin mangyari din to na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Alam nyo kasi merong bagay na kailangan nating maintindihan pagdating sa paglilingkod.
alam ko na naituro ko na to before, ewan ko lang kung natatandaan nyo, na merong requirements ang Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Diba? Nasa Hebrew chapter 9, verse 14. Ang sinasabi ng Biblia, tinalaga talaga tayo ng Diyos para sa paglilingkod sa Kanya. Pero may hinihingi ang Diyos sa atin bago tayo makapaglingkod sa Kanya. 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ayon. So, Hebrew 9:14. 'Di ba? Ang sabi, ang dugo ni Kristo ang lumilinis sa ating mga puso upang maging lingkod tayo ng Diyos na buhay. That's the requirements. Kung gusto natin na tayo ay maging lingkod ng Diyos, gusto natin maglingkod sa Diyos, gusto mong matiyak na qualify ka ba na maging lingkod ng Diyos, may paraan. Sabi ng Biblia, kailangan malinis ang puso mo. At yung kalinisan ng puso na yan, bunga yan ng dugo ni Kristo na tinanggap mo. Okay? Para maging lingkod ka ng Diyos. Ngayon, pagka maglilingkod ka sa Diyos, pagka malinis na yung puso mo, lingkod ka ng Diyos na. Kapag lingkod ka na ng Diyos, maglingkod ka na sa Kanya. Mayroon kasi mga tao na naglilingkod sa Diyos, hindi naman niya lingkod. Yun yung ibig ko sabihin. Okay? Etong mga tao na to, isa to sa mga halimbawa sa Matthew chapter 7, yung binasa kanina, 21 hanggang 23. Ito yung mga tao na nagsaserve sila sa Lord, pero hindi sila kinilala ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga gumagawa ng masama. Okay? Hindi naman kasi magiging lingkod ng Diyos ang taong gumagawa ng masama. Para maging lingkod ng Diyos ang isang tao, kailangan ang tao lumalayo siya sa masama. Kasi nilinis na siya ng Panginoon eh. Okay? O ngayon, kahit anong sipag ng isang tao, sa paglilingkod sa Diyos, kung hindi naman siya lumalayo sa masama, sa makatuwid, hindi siya qualified na maging lingkod ng Diyos. Okay? Bandang uli, hindi rin siya tatanggapin ng Panginoon. So yun yung mga dapat na kailangan tingnan din natin sa ating sarili. Tayo ba ay talaga mga lingkod ng Diyos? Okay? O tayo ba ay gusto lang maglingkod sa Diyos, pero hindi naman pala tayo lingkod ng Lord? Okay? Kailangan maging lingkod tayo para makapaglingkod tayo. So ganun yun. So balik tayo dito, no? Etong mga to, hindi nila pwedeng ipagmalaki yung kanilang paglilingkod. Hindi nila pwedeng sabihin, Panginoon, naglingkod ako sa iyo, nangaral ako, nagpagaling ako ng may sakit, nagpalayas ako ng mga demonyo, kaya papasok po ako sa kaharian, di ba? Hindi pwedeng ganon. Ang Diyos ang magsasabi kung sino ang papasok at kung sino ang hindi. So kaya natin pinapag-aralan to para matiyak natin na hindi sayang yung ating pagod sa paglilingkod sa Diyos. Okay? So, hopefully, ang panalangin ko ay buksan ng Diyos yung ating isip, yung ating puso. Intindihin natin itong mga tatalakayin natin ngayon dahil ito'y napaka-importante para sa atin. Okay? So, yung Efeso chapter 2 verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong mga gawa, ang sabi ng salita ng Diyos, para walang maipagmalaki ang sino man. You cannot boast, yung Lord, nag-church naman ako eh. Tumutulong naman ako sa mga lingkod ng Diyos eh. Hindi mo rin pwedeng ipagmalaki na ikaw ay nagbibigay, tumutulong, nag-iikapo para lang masabi na ikaw ay karapat-dapat sa Diyos. Kasi mayroong gumawa niyan, hindi na tinuring ng Diyos na matuwid eh. Naalala niyo yun? Sa Luke 18. Mayroong taong gumawa niyan, pinagmamalaki niya na siya'y nag-iikapo at saka nagpa-fasting siya twice a week. Pero ang judgment ni Jesus, hindi humuwing matuwid yung tao na yon. Mas umuwi pang matuwid yung taong dinadagukan yung kanyang dibdib dahil nagsisisi siya sa kanyang mga ginagawang kasalanan. At humihingi siya ng habag sa Diyos. Hindi nga siya makapagsalita eh.
Sa hiya niya sa Diyos. O, tapos mas yun pa yung itinuring ng Diyos na matuwid. Nakita mo? Sige. Buo po. Oo, buo. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at din man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ito, makinig po kayo sa akin, ano? Kapag pinagmalaki mo ang serbisyo mo sa Diyos, yun ay pagpapakataas. Hindi natin pwedeng, ako yung pangangaral ko, kapag sinabi ko na mas angat ako sa'yo, kasi ako nangangaral, ikaw tagabasa lang. Yun na yung pagmamataas. Pagmamataas na yun. Hindi ko pwedeng sabihin na mas righteous ako sa inyo dahil ako mas nauunawaan ko to. Kasi ako nagtuturo eh. Kayo tinuturuan pa lang. Hindi ko pwede sabihin yun. Kapag ganun ang ginawa ko, alam ko na direction ko, impyerno na yun. Hindi natin pwedeng ipagmalaki. Kaya pagka may mga tao, especially mga simbahan, nagsasabi na dito sa amin, sa church namin, ginagawa namin to. Kapag sinabi mo yon, hindi ka matuwid sa paningin ng Diyos. Be careful. Binabagsak ng Diyos ang nagmamataas. Sana dito sa atin, sa GTF, kahit sinong Kristiyano makaharap nyo, kahit makasalanan pa, huwag nyong ipagmalaki na churchgoer kayo. Huwag nyong ipagyabang yun. Hindi nyo na kailangan sabihin na nagbabasa kayo ng Bible. Hindi nyo nga kailangan sabihin na nagpipray kayo eh. Ang babala ng Biblia, do not compare your work to others. Huwag nating ikumpara yung ating ginagawa. Sapat na nahalam mo sa sarili mo, okay, ginagawa ko yung aking obligation, yung aking commitment. Okay na yun, wag mo na sabihin sa iba. Di na natin kailangan sabihin yun. Lalabas lang sa Diyos, ikaw ang mayabang. Tama? Ito warning to sa atin ha. Ayoko kasi nakagalitan tayo ng Diyos. Kunti-kunti na nga lang natin, uubusin pa tayo ng Diyos. Di ba? So, ito, ang maipagmamalaki lang natin sa Diyos, isa lang naman eh. Nakakakilala tayo sa Kanya. Sapat na yon. Sapat na alam mo na ikaw ay nasa katotohanan. Pero wag mong ipagmalaki yan sa iba. Para maliitin yung pananampalataya ng iba. Ayaw ng Diyos ng ganun. Yung nagmamaliit tayo ng kapwa nating Kristiyano. Ito ang nagiging problema kung minsan ng mga malalaking simbahan eh. Minamaliit nila yung maliliit. Maliit na nga kasi. Diba? Pero tayo din naman, hindi naman porket tayo maliit eh. Hindi na natin pwedeng maliitin yung malalaki. Ang pinupunto ko lang, huwag nyong ikumpara kung anong ginagawa natin dito sa iba. Huwag nating gagawin yan. Ayoko na tayo ang kagalitan ng Diyos. Mag-ingat tayo. Okay? Hindi mo rin kailangan sabihin Kristiyano ka para lang hiyain yung kaharap mo na hindi siya Kristiyano.
di mo kailangan sabihin yun. Sapat nang ipakita mo sa gawa at sa ugali kung sino ka. Hindi mo kailangan patotohanan sa iba sa pamamagitan ng mga salita kung sino tayo. Tama? Ang sabi ni Kristo, kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, maniwala kayo sa mga ginagawa ko. Ganun na lang. Hindi naman lahat madadaan sa mga salita eh. Pakita natin sa gawa. Pinagbibintangan ka, hayaan mo yung tao. Sinisiraan ka, okay lang yun, pabayaan mo siya. Diba? Pakita mo na lang sa gawa na paninira lang yun. O kung hindi man siya maniwala, okay lang din. May paghuhukom naman ng Diyos eh. Lalabas din naman ng totoo eh. Diba? Hintayin na lang natin yon. Huwag tayong mainip kung hindi mo rin makuha yung hustisya dito sa mundo. Gusto mong i-redeem yung pangalan mo, sinisira nung iba. Pabayaan mo silang manira. Mas maraming naninira sa'yo, mas mapalad ka kung hindi ka gumaganti. Pabayaan natin yun. Okay? Ayoko lang. Bahala na ang Diyos sa kanila. Pero ayoko lang na sa atin manggagaling yung pagmamalaki. Okay? Sapat na malaman mo na nasa totoo ka. Okay na yun. Wala nang dapat ipagmalaki doon. Kasi kapag ginawa mo yun, baka matulad ka dito sa pariseyong ito. Baka matulad tayo sa pariseyong ito. Nakuha niyo yung punto ko. Baka matulad tayo doon. Anong sabi niya? Pinagpe-pray niya, Panginoon, salamat dahil hindi ako kagaya nito. Tama? Sabi niya, lakas pa ng loob ng panalangin niya eh. Panginoon, salamat dahil hindi ako kagaya nito. Ito kasi magnanakaw eh. Ako nag-iikapo. Ako nag-aayuno twice a week. Pinagmalaki niya sa Diyos. O anong sabi ng Panginoong Hesus? Ano yung kanyang judgment? Umuwing matuwid, yung taong dinadagukan yung kanyang dibdib. Bakit? Alam niya, tagilid siya eh. Di ba? Ang prayer niya, simple, Panginoon, kahabagan mo po ako. Di ba? Ganun ang kanyang prayer. Alam niyo sa Biblia, mas mataas ang tsansa na maligtas ang isang taong marunong mahabag kaysa sa mga taong nang da-down nung iba. Okay. Kung meron man ganon, manalangin lang tayo. Ipanalangin lang natin yung mga taong ganon. Gusto ko kayo na magkaroon ng kumpiyansa sa pananampalataya natin. Okay? Hindi na natin kailangan mag-isip pa. Hindi na natin kailangan ipagtanggol ang ating sarili. Huwag lang tayong magmamataas. Amen? Huwag lang tayong magmamataas. Sabi ng Panginoon sa verse 14, Luke 18:14, sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring na matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseo ay hindi, sapagkat ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa naman at ang nagpapakababa ay itataas. Ano ang lesson dito? Sa verse 9 pa lang sinabi. Pakibasa nga yung verse 9. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid, ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. Ayun. Napakalinaw, no? Ano ang layunin ng talinghaga? Para sa mga taong matuwid ang tingin sa kanilang sarili. Ngunit humahamak naman ng iba. Ayun. Naniniwala ka ba na dito sa GTF totoo ang mga tinuturo dito? Kung naniniwala ka, okay na yun. Hindi mo na kailangan sabihin doon sa iba para lang maipakita natin yung difference natin o mas tama ako sa iyo. Okay? Maaring tama ang sinasabi natin dahil naniniwala tayo na tama ang paniniwala natin. Pero ang pinupunto dito ng Panginoon, kapag pinagmamalaki mo yun, ano naman kung nag-iikapo ka? Ano naman kung nagpa-fasting ka? Kung nagiging mayabang ka na dahil dyan, itatakwil ka ng Diyos. Hindi ka na magiging matuwid sa kanyang paningin. Yun yung pinag-iingat natin sa ating sarili. Efeso chapter 2 verse 9, hindi
ito nakasalalay sa ating mabubuting gawa. Kahit ilang beses pa natin basahin ng paulit-ulit ang Biblia, pwede ka pa rin hindi maligtas. Okay? Kaya nga gusto ko itong ituro para malaman nyo yung kakumpletuhan ng kaligtasan. Pero ituturo ko lang yung abuti ng oras. Okay? So, now, bakit kailangan ng pagliligtas? Sa palagay nyo, bakit kailangan ng pagliligtas? Kasi 'di ba, obviously, meron kasing kapahamakan Merong kapahamakan. Pero specifically, kung tayo ay tutumbok, kung tutumbok tayo, sa talagang rason, bakit ililigtas ng Diyos o bakit nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan? Bakit siya nag-aalok ng kaligtasan? Okay? So ngayon, pag-aaralan natin yung puot ng Diyos. Okay? Bakit kailangan ng kaligtasan? Dahil ang Diyos sa langit ay napupuot. Nagagalit. At yung galit niya, ngayon, pinipigil pa niya. Hindi pa niya pwedeng ibagsak, mamamatay tayo lahat. Di pa nga tayo nararapture Pagka binagsak niya yun, patay tayo lahat. Baka yung isang mangkok pa lang, dami sa atin, 1/3 kagad ng tao namamatay tuwing babagsak yung mangkok ng puot ng Diyos Di ba? So, sa mga leaders, babalik tayo sa natin, sa eschatology. Yan. Tuloy na natin yung natin ulit, eschatology natin. Ha? Hindi, mamaya na. Okay. Maraming tao, tapakinggan nyo to, maraming tao, hindi man lang pinag-iisipan na ang Diyos ay nagagalit din. Mas madali natin pag-usapan, ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Ang Diyos nagpapala. Tama yun. Bugbog na tayo sa ganyang mensahe. Nabugbog na ba tayo sa katotohanan ang Diyos ay galit? Ilang beses nating naririnig yun? Bira, no? Parang araw-araw, ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. He is slow to anger. Di ba? Gustong-gusto natin yung mga talata na yun, tapos tayo na-aatis na naman tayo. It seems na parang yung mga nagawa mong mistake, parang okay na ulit. Thank you, Lord. I believe hindi ka nagalit sa akin. Paano kung hindi? Paano kung yung galit niya nasa iyo? O papag-aralan natin. How can you tell na yung galit ng Diyos wala sa iyo? Yan. So, ito yung papag-aralan natin ngayon. Okay? So, dahan-dahan lang. Kasi, nung ginagawa ko to, sabi ko, ang daming information. Pero dahan-dahan tayo. Bakit kailangan ng kaligtasan? Dahil ang Diyos ay napupuot. Tandaan nyo yun Bakit kailangan ng kaligtasan? Dahil ang Diyos ay napupuot. Okay? Maraming tao, again, hindi pinag-iisipan masyado na ang puot ng Diyos ay nakakatakot na bagay. Okay? Walang nag-iisip nito. Ang galit ng Diyos ay nakakatakot na bagay. Hindi ito information lang na, uy, alam mo, galit si Lord. Hindi yung ganun lang na, galit ang Diyos. Di ba? Sa Biblia, pag ang Diyos nagbabagsak ng galit, nahahati yung bundok Bumubuka yung lupa Libu-libong tao namamatay. So, paano kung ang Diyos natin walang control, tuwing galit na lang siya, magsasalita siya, lagi na lang bubuka ang lupa, kinakain na tayo ng lupa. O kaya yung mga bulkan nagbo-boom. Ba tawag doon? Para kasi yung mga putok pag ganun Nag-i-erupt. Ayun. Di ba sa Biblia ganon? Nagalit ang Diyos sa Israel. Bumuka yung lupa. Aba ilang libo ang namatay? More than 20,000 na tao. Galit lang ng Diyos. Kaya nga, kung kukuha tayo ng mga reference sa Bible, buti na lang ang Diyos. Talaga, buti na lang. Matindi ang kanyang tinatawag na pagpapahinuhod. Lalim mo na. Ano yung pagpapahinuhod? Sige nga, labasan nga ng mga vocabulary.
Ano yun? Ha? Pag 2 Peter chapter 3. Oh, pagpapasensya. Sa verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ayun. Hindi ko sure kung saang version yung may term na pagpapahinuhod. Para kasi mas memorize ko dun sa pagpapahinuhod. Pero yun. Yung pagpapahinuhod, yung parang pagbibigay niya ng pagkakataon. God, nag-giveaway siya. Yes, galit siya. Pero yung galit niya, parang ganito para maintindihan niyo, no? Parang ulap. Parang ulap na unti-unting bumibigat. Kapag sobrang bigat, nabubuhos na lang. Yun. Ganun ang galit ng Diyos ngayon. Parang ulap lang yan. Di ba, ang ulap, magaan. Kasi, anong tawag yun? Low dense. O mga scientific mind. Basta ganun, magaan kasi. Pero kapag mabigat na siya, babagsak na. Ganun din ang galit ng Diyos. Naiipon Naiipon yun. Yun yung hindi napapag-isipan ng karamihan. Babagsak ang galit ng Diyos. Okay? Sabi ng Biblia sa Hebrew chapter 10, verse 31. Okay? Hebrew chapter 10, verse 31. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ayun. Sabi ng Biblia, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Sino ba yung pwedeng mahulog sa kamay ng Diyos? Ito yung mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kapag kinapupuotan ka ng Diyos, matakot ka. Kasi sigurado, paparusahan ka ng Diyos. Babagsak sa'yo yung kanyang puot. Sabi ng Biblia, sa Roma chapter 1, verse 18, ang puot ng Diyos ay mahahayag. Sige, pakibasa. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao. Dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ayon, tingnan nyo, no? Pansinin nyo, ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Sa palagay nyo, bakit mula sa langit mahahayag ang puot ng Diyos? Kasi ang tinutukoy dyan, yung 7 bowl. Yung 7 mangkok ng puot ng Diyos. Kaya nga yung tinatawag na mangkok ng puot ng Diyos Naka-ready yun. 7 mangkok ng puot ng Diyos. At yung 7 mangkok ng puot ng Diyos na yun, kapag po yun ay binuhos niya sa lupa, isa-isa. Hawak ng mga angel yun Kapag binuhos yun, isa-isa, ang daming mamamatay na tao. Okay? At yun na ang magiging dahilan kung bakit masisira ang mundong ito. Di ba? Ang sisira ng mundong ito, hindi naman yung araw Hindi yung araw. Puot ng Diyos ang sisira sa mundo natin. Hindi naman yung mga pollution. Hindi. Sabi ng Biblia, ang sisira dito, puot ng Diyos. O kaya hindi pa niya yung binabagsak kasi imagine kapag kayon binagsak na niya, sira na yung mundo natin, wala tayong titirang. O kaya hanggang ngayon, wini-withhold pa niya yon. Hindi pa niya pwedeng ibagsak. Ibig sabihin, bakit ang puot ng Diyos ay mahahayag sa langit? Okay? So pansinin natin itong mga information na ito. Dahil sa kasamaan at sa kalikuan ng tao. Sabi ng Roma 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan
at kalikuan ng mga tao na sa mga ito ay sinasawata ang katotohanan. Ibig sabihin, dahil sa kasamaan at sa kalikuan nating mga tao, nahahadlangan natin o nahaharangan natin yung katotohanan. Nahaharangan ng taong masama at ng mga taong liko ang pamumuhay sa kung ano na ba talaga ang katotohanan. Kaya tingnan nyo, ang katotohanan, hindi makita ng tao. May nakaharang eh. Ano yung nakaharang? Kasamaan at kalikuan ng tao. Okay? Nahahadlangan ng katotohanan. At yun yung isang bagay na kinapupuot ng Diyos. Bakit? Ano ba ang maitutulong ng katotohanan sa tao pagka yan lumusot sa isang tao? Ano ba ang maitutulong ng katotohanan? Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ayun. Sabi ng Biblia, ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at malaki ang partisipasyon ng katotohanan diyan. Kaya nga lang, may humahad lang sa katotohanan ito. Yun yung kasamaan at kalikuan ng mga tao. Okay? Ngayon, focus muna tayo dito sa mga taong ito. Okay? So, siguro tatapusin ko lang tong idea na to and then next week na yung iba. Okay? Sino ba itong mga tao na to na masasama at napupunta sa kalikuan ng kanilang mga lakad? Sino itong mga tao na to? I want to be specific. Okay? Sino itong mga tao na to? To be specific, ito yung mga taong hindi nagbabantay ng puso hanggang sa lumala ang masamang kondisyon. Okay? Again, sino yung mga taong masama o namumuhay sa kasamaan at sa kalikuan? Ito yung mga taong hindi nagbabantay ng kanilang puso. Nakita ng Diyos ang problema sa una pa lang. Una pa lang, Genesis chapter 6. Ang sabi ng Biblia sa verse 5, sa Genesis chapter 6, verse 5, ito ang nakita ng Diyos. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Ayon. Sa malalim na version, ganito ang sabi. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang mga haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lang na parati. So sabi ng Biblia, yung puso ng tao, naghahaka, yung parang nag-i-invent. Ano ba yung nag-i-invent sa mababaw na Tagalog? Yung haka kasi malalim yun eh. Pero yung ano siya, yung nag-i-invento. Obvious masyado, no? Haka. Naghahaka, nag-i-invento. 'Di ba? Mayroon tayong word na haka-haka lang niya yan eh. Invento lang niya yan eh. Oo, gawa-gawa. O, yun. So, ang hirap ng ganito, no? Ang hihina natin sa mga vocabulary. Pambira. So, anyway, pagka nagsasalita kasi ako, parang yun yung nagpapabagal sa akin, yung gusto ko, naghahanap ako ng word na parang mas madaling maintindihan, pero di ko rin makita. So, anyway, nag-i-invent yung puso natin ng kasamaan. Okay? So, lagi, sabi ng Bible, parate. Pawang masama na lamang parate. Ibig sabihin, constant ito. Tuloy-tuloy na yung puso ng tao nag-i-invent ng kasamaan. Okay? Katunayan nag-i-invent, parang ganito. Alam niyo yung Sodom at Gomorrah, di ba, yung nilikha ng Diyos. Noon ang tao nakikipagtalik sa kanyang ka-opposite sex. Masama ang puso ng tao. Yung lalaki, ang sabi ng Roma chapter 1, nagsawa na siya sa kanyang kapwa, sa kanyang ka-opposite sex. Nag-invent siya ng panibagong kasamaan. Gusto niya mag-try ng something new. So,
connect siya o nakipagtalik siya sa kanyang kapwa lalaki. 'Di ba? Eh di nasatisfy, something new. Tapos dumating yung panahon, nagsawa na naman. Ganun ang tao pagka nagsasawa, nag-i-invent. 'Di ba? Nag-i-invent. Eh kung masama ang puso na ng tao, ang naiimbento natin puro kasamaan na rin. O kaya ngayon meron na tayong mga tinatawag na mga sex toys, mga sex dolls. Dati wala naman 'yan eh. 'Di ba? Eh imagine kung ilang generation pa pwedeng mabuhay ang tao sa ating panahon ngayon. Ano pa kaya ang pwedeng gawin ng tao no? Para lang masatisfy yung kanyang sexual immorality? Ano ang kayang gawin ng tao? Ang Biblia nagbibigay ng idea na ang tao may kakayahan mag-imbento ng masama sa kanyang puso. Okay? Kaya mayroong argument ang sabi, bakit pinagbabawal nyo ang paninigarilyo? Hindi naman yan nakasulat sa Biblia. Hindi kailangan masulat. Kasi invento na ng tao yun eh. Yung word na invent, it will speak, parang kompleto ng package na yun sa lahat ng masamang pwedeng maisip ng tao. May mga kasalanan na we believe hindi pa nagagawa ng tao ngayon pero magagawa sa future. Mga masasama na hindi natin kayang ma-imagine na magagawa pala ng tao sa panahon na darating pa. Ngayon nagrereklamo na tayo, masama na ang tao. Masama ang tabas ng mga tao ngayon. Yung isip, masama tabas. Yung puso, masama ang hangarin. Masama ang bibig. Masama ang mata. Masama yung kamay. Merong, anong sabi nung, yung ng hipo? Nasapian yung aking kamay. Hindi ko alam. Natutulog ako. Biglang gumanon eh. Gumalaw. Diba? Ganun ang tao. O kaya, saan papunta yung ganon? Kasamaan at kalikuan. Yun yung kinapupuot ng Diyos. Okay? Ano ang naging bunga nito sa tao? Okay? Ano ang naging bunga sa tao nang hindi pagbabantay? Naghaka siya ng masamang kaisipan. Ang sabi ng Kawikaan 7:29, nilikha ng Diyos ang tao sa katuwiran. Pero ang tao nag-isip ng kung ano-ano. O yun na yun, naghaka-haka na rin yun. O nag-isip, nag-invent ng kung ano-ano. Diba? Mahirap sa atin na tayo nagsasawa eh. Pero talaga magsasawa tayo at some point. Pero, ang punto ko, kung ano man yung bagay na pinagsasawaan mo, ang laki ng tsansang makapag-invent ka ng masama. Kaya nga dapat wag tayong anong tawag doon? Wag tayong gagawa ng masama na tuloy-tuloy. Yan. Ito. Wag kang gagawa ng masama na tuloy-tuloy. Kasi kapag consistent ka sa isang kasalanan, pagsasawaan mo yan. Pag napagsawaan mo yan, alam mo na, upgrade, maghahanap ka ng upgrade yan. Maghanap ka ng upgrade, hindi naman makukontento ang tao eh. Ang sabi ng Biblia, ang tao walang kakontentuhan. 'Di ba? Para tayong unlimited lagi yung ang ating cravings. Ganun tayo. Kaya may tao sobrang tumataba eh kasi kain ng kain, tumaba. Mataba na nga. Mas nagki-crave pa siya. Ganun tayo. Ganun tayo mga tao. Di ba, Brent? Uy, hindi matakaw yan. Oo. Control dyan. Control. Okay, so, naiintindihan nyo po ba? Yan yung mga bagay na kinapupuot ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat yan ang daluyan ng buhay. Huwag mong hingatan ng puso mo, susulputan ng masama yan. Kinakausap ng masama yan eh. Anong talata yun? Merong talata yun sa Bible eh. Awit 36 yata. Verse 1 na nangungusap ang kasalanan sa puso ng taong masama. Merong ganun talata sa Biblia eh. I'm not sure kung sa 36. Ayun, tama. 36 verse 1. Awit, 36 verse 1. Ito pakinggan nyo. Magandang talata ito.
Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa kaibuturan ng puso, doon ito nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ito, pakinggan nyo. Paano mo malalaman kung madali kang maaapektuhan ng masama? Pag sa puso mo, wala na yung takot sa Diyos. Okay? Kaya wala man lang siyang takot sa Diyos. Bakit? Pumapasok yung masama sa puso ng tao. Pumapasok ang tukso ng pagsuway. Pumapasok sa puso ng masamang tao ang puso ng pagsuway. Pagka masama kang tao, lapitin ka ng mga tukso ng pagsuway. Okay? Kasi doon na sila babagay, naghahanap sila ng bahay. Nakita nila yung bahay, ay malinis, puntahan ko nga. Di ba ganun ang sabi ni Christ? Yung mga espiritu yan na paggala-gala eh. Naghahanap sila ng host. Naghahanap sila ng target. Halimbawa, nakita nila may galit ka sa puso. May galit ka sa puso, lalapitan ka ni Satanas. Kaya nga sa Biblia, tinuturo sa atin ang pagpapatawad eh. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, magiging lapitin ka ng masama. Okay? Basahin nga natin yan sa 2 Corinthians chapter 2. Sa 2 Corinthians chapter 2, sa verse 10 hanggang 11. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinapatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo. Upang hindi tayo malamangan ni Satanas, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Ayun. Kailangan natin magpatawad para hindi tayo malamangan ni Satanas. Kasi kapag ka may galit ka at nagtatagal yung galit, yung kondisyon ng puso nagbabago, nagiging masama yun eh. Kapag nasa kondisyon kang masama, yung puso mo na nasa kondisyong masama, nag-iisip ka na rin ng hindi maganda. Yun yung sinasabi ng awit 36, na lalapitan ka ng tukso ng pagsuway. Okay? At pagka nakapasok na siya sa puso mo, madali na siyang makapagmaniobra sa buhay mo. Madali ka na niyang makokontrol. Pwede ka na niyang i-demonize. Pwede ka na niyang bulungan na, ito gawin mo. Sige, suntukin mo. Sige, ganyan. Kumbaga, mas lalakas yung loob mo kasi may nag-i-enforce ng masama na nasa puso na eh. Nakukuha niyo ba? Nagigets niyo? Di ba? So, yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya, ang Panginoong Hesus meron siyang tinuro sa Marcos 7:20 hanggang 23. Sabi niya, sa puso ng tao. Okay? Ang sabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Okay? At sa dulong talata, ang lahat ng mga ito'y sa loob nagsisipang galing at nangakakahawa sa tao. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. Ito yung mga tao na sinasabi na kinakapuotan ng Diyos. Okay? Nasa kanila babagsak ang puot ng Diyos. Okay? So, sabi ng, ito pakibasa, sa John chapter 3, verse 36. Kaya ang puot ng Diyos, hindi ito yung tipong walang batayan o yung trip lang niya, ay, gusto ko lang magalit. Parang ganon. Hindi yung ganon. Hindi ito trip lang o walang dahilan. Mahahatulan ang taong kinapupuhutan ng Diyos at seryoso ang Diyos sa kanyang puot. Sige, pakibasa. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ayon. Alam nyo, pwede manatili sa atin ang puot ng Diyos eh. Kapag hindi ka tumatalima sa itinuturo ng anak. Eh, sino ba yung anak? Si Kristo. Alam nyo kasi, hindi naman pwedeng tinanggap lang natin si Kristo, tapos hindi naman natin sinusunod yung kanyang mga tinuturo. Hindi pa pagtanggap yon.
Kala kasi natin ang pagtanggap sa Lord yung yung tawag natin doon, sinner's prayer. Yun kasi yung nakamulatan natin eh. Ang pagtanggap kay Kristo, tanggapin mo yung kanyang mga salita. Ganun ang pagtanggap kay Kristo. Paano mo yun ipapakita? Paniwalaan mo yung turo niya, paniwalaan mo si Kristo, tanggapin mo siya, tanggapin mo yung turo niya, sundin mo yung kanyang mga salita. Ganun mo ipoprove na talagang tinatanggap mo ang Panginoong Hesus. May batayan, may katibayan. Sumusunod ka sa kanyang mga salita. Napansin niyo ang sabi ng Biblia, ang tao na hindi tumatalima sa salita ng anak ay hindi makakakita ng buhay. Ngunit ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Gusto niyo mawala ang puot ng Diyos sa inyo? Ito yung sinasabi ko na para makatiyak tayo. Para makatiyakan na yung puot ng Diyos wala sa iyo, wala sa akin, wala sa atin lahat. Panalangin ko, wala sa atin. Wala sa atin lahat. Magsitalima na tayo sa salita ni Kristo. Ganun lang kasimple. 2 John chapter 1 verse 9. 2 John chapter 1 verse 9. Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinilala ni Diotrephes. Ang hangad niya'y ang kanilang... 2 John, 2 John. ikalawang Juan. Okay. Ang hindi nananatili sa Yan. turo ni Kristo, kundi ang nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Ang gusto ko lang naman makatiyak tayo. Talaga bang tinanggap mo si Kristo? Paano mo sasabihin na tinanggap mo siya? Dahil nanalangin ka, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Ganun na ba yun? Tinanggap mo na siya, no? Hindi pa. Ang pagtanggap kay Kristo, mananatili ka sa sumusunod ka sa aral ni Kristo. Anong susundin mo kung di mo alam? Anong susundin mo kung hindi ka aral sa aral ng Panginoong Hesus? Kaya nga, importante sa Kristiyano, ang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya, dyan papasok itong kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng gawain, mayroon tayong mga Bible study, mayroon tayong gawain gabi-gabi. We are trying to learn. Bakit? Dahil habang natututo ka sa aral ni Kristo, lalo mong binibigyan ng tsansa ang kaluluwa mo na malayo sa puot ng Diyos. The more you learn, at yung mga natutunan pa na yan, isasagawa mo pa, nagliligtas ka ng kaluluwa mo. Naalala nyo yung turo ko na how to love yourself? Naalala nyo yun? Paano natin mamahalin ang sarili natin? Dulutan mo ang sarili mo ng karunungan. Kaya sabi ng Biblia, kung talaga mahal mo sarili mo, matuto ka sa aral ng Diyos. Yung pinapaliguan mo sarili mo, minimake-upan mo, pinapaganda mo sarili mo, pinapagwapo mo sarili mo, dinadamitan mo ng maayos para magmukha kang cool sa harap ng mga tao. Okay yun, pero hindi pa yung pagmamahal sa sarili. Hindi pa yun. Hindi ganun ang pagmamahal sa sarili yung tinuturo ng Biblia. Mahalin mo sarili mo. Kaya pakiusap ko sa atin lahat, magsipag tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Yan ang wag nating katamaran sa lahat. Okay? Etong mga ministry natin dito sa loob, pwede nating limitahan. Yung mga tugtugan, yung mga ibang bagay, pero yung Word of God, yan ang wag na wag nating lilimitahan. Kasi dyan nakasalala yung ating aral. Dyan nakasalala yung kaligtasan natin. Okay? Kaya dito sa church natin, sinasabi ko sa inyo, hindi tayo mag-a-attempt na sumabay sa kung ano yung kultura. We are trying to copy kung ano yung talagang tinuturo sa Biblia regarding sa atin ng mga Christian. Okay? At nandyan kayo para matuto, para ituro din natin sa iba kung ano yung mga natututunan natin dito. Okay? Okay ba yun? So, hanggang dito lang muna at ito'y napakarami pa. Para may reference kayo, hindi pa tayo naka 1/3.
Okay, so hopefully matapos to ngayon darating na Sunday. So tumayo tayo lahat.